Ano yung pinaka gusto natin sa mga babae, mga ropa? Ano yung pinaka binavalue natin bilang lalaki sa mga babae? Eh, minamala. Ulit, take 2. Action! Eh, what's up mga ropa? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, hindi tayo sa Petron. Meron tayong papanoorin at papapanood ko rin sa inyo na minention ng isa sa mga ropa natin. Pero tanong ko sa inyo mga ropa, attracted ba kayo sa mga baliw na babae? Kasi sabi nung sa babaeng nag-content, attracted daw ang mga lalaki sa mga baliw na babae. Tara, pag-usapan natin yan. By the way, pupunta tayo ngayon sa Baliwag mga ropa. Magpapaano tayo? Change oil. Tapos may konting papalitan tayo and hopefully mapalitan natin para makita natin yung difference ng itsura ng motor natin. So hindi muna tayo dito. Okay mga ropa, pakipanood muna. Gustong gusto ng mga lalaki yung mga baliw na babae. Ayaw man nilang aminin to, pero totoo yan, te. Napatunayan ko na yan, pag mas mabait ka sa kanila, ayaw kanila. Pero pagka binabaliw mo sila, kung anong ginagawa mo sa utak nila na sobrang nai-stress sila, masahabulin ka nila. Cause tell me why, itong lalaking to, te, ang dami na namin pinagdaanan nito. Hindi ko siya nakikwento kasi pag parang basta hindi ko nakikwento. Hello, parang tanga. Okay. So ito, nagkaroon kami ng pregnancy scare. Kahit na baliw, no, gumamit naman siya ng condominium, gumamit naman siya ng protection. Pero sabi ko, oh my God, feeling ko juntis ako, ganyan. Baliw lang. Siguro bored lang ako that time. Tapos sabi ko, hala, oh my God, buntis ata ako, ganyan. Pero totoo naman na late talaga ako. Pero totoo din talaga na nag-protection kami, okay? So sabi ko sa kanya, ganyan nga. Sabi niya sa akin, oh my God, ano gagawin natin? Sabi niya, okay lang sa akin na mabuntis ka ganyan, papanagutan ko, blah, blah, blah. Pero promise talaga, nag-protection talaga siya. Pero promise din talaga, na-late din talaga ako. Hindi ko alam, siguro kasi biglang nag-workout ako. Diba, hindi naman ako nag-workout. Tapos biglang todo workout si bakla, akala mo atleta. Tapos, di sabi ko sa kanya na ganyan. Tapos, pagkatapos nun, nagkagalit kami. Basta may something na nangyari sa amin, tapos nagkagalit kami. Tapos, hiningan ko siya ng pera. Sabi ko, ay, feeling ko talaga buntis ako. Bigyan mo akong pera. So, binigyan niya ako ng pera. Oh my God, baliw. Girl, mature din. So, binigyan niya ako ng pera, no? Tapos, pagkatapos ng binigyan niya ako ng pera, hindi ko na siya pinansin. So, sabi ko, bahala ka na dyan. Nabubuisit ako sa'yo, kinuha ko lang yung pera. First time ko na ginawa to. Kasi akala ko lang talaga buntis ako. Tara, hindi natin tinapos kasi I think hindi naman sila nagkatuluyan. Tapos umamin yung lalaki sa kanya na mahal siya nung lalaki. So kung narinig nyo mga ropa, sabi niya gusto daw natin mga kalalakihan binabaliw tayo na mga kababaihan. Do you think tama yun? Pag-usapan muna natin kung ano yung hinahanap natin sa mga babae. Ano yung pinaka gusto natin sa mga babae mga ropa? Ano yung pinaka binavalue natin bilang lalaki sa mga babae? Usually yung pinaka mahalaga sa atin, ano yung mga ropa? Yung kahit na sabihin natin hindi siya modelo type, hindi siya ganun sobrang ganda, kahit average siya, ano yung pinaka gusto natin sa mga babae mga ropa? Kung natatandaan nyo, I know alam nyo to. Ang pinaka binavalue ng lalaki sa mga babae or sa mga babae gusto nating karelasyon ay yung peace. Ulitin ko, ang binavalue nating mga lalaki sa mga babae at hinahanap natin sa mga babae na gusto nating makarelasyon ay yung mga babae na marunong magbigay or kayang bigyan tayo ng peace. Gets? Kasi yun ang nagmamatter sa atin. Maliwanag ba mga ropa? Hindi yung mga sinasabi niyang ganito. But anyway, since sinasabi niya na gusto natin na binabaliw tayo ng mga babae, bakit hindi sila nagkatuluyan kung totoo na gusto natin na binabaliw tayo? So yung mga ganitong sinasabi niya para sa mga white knight na mga lalaki na kahit na binabaliw sila ng mga babae, todo bigay pa rin sila ng attention, validation. Kumbaga, dito sila nakakakuha ng validation. They feel good every time na pwedeng napipilis nila itong babae. Kasi nga, sila yung na-stimulate ng babae. O yung emotions nila, yung na-stimulate ng babae. Hindi sila yung nakakapag-stimulate ng babae.
Ano sinasabi ko madalas mga tropa? Hindi mahalaga yung nararamdaman mo eh, most of the time. Dahil at the end of the day, nandyan ka to provide and to protect. So pag nag-provide ka at nag-protecta ka, hindi ka dapat lagi nanggagaling sa emotions mo. Or dapat hindi ka manggaling sa emotions mo. Gets? Kasi pag ikaw nanggaling ka sa emotions mo, pwedeng kahit siya o yung mga sinasabi niya, hindi mo talaga maintindihan. Gets? Pero pag logical ka mag-isip or rational ka mag-isip, pwedeng alam mo kaagad kung saan siya nanggagaling or maintindihan mo kung saan siya nanggagaling kumpara sa lalaki na emotional or mas emotional pa dun sa babae na pinili niya. Tandaan niyo mga ropa, pag emotions mo ang pinairal mo, kung saan ka dadali niyan, kagaya na sinasabi ko, hindi mo alam na madalas na kayo mag-away or parang lagi na lang kayo nag-aaway. Di ba? Kasi nga, both of you are emotional. Both emotional people hindi talaga magkakasundo. Kasi pag pinairal mo ang iyong emotions, walang nangingibabaw kundi yung emotions yung dalawa. Wala kayong masasolve. Kasi it's all about feelings, which is paiba-iba. Gets? Ngayon, hate mo siya, mamaya hindi na. Or the whole week hate mo siya, tapos isang araw bati kayong dalawa. Diba? Yes, it's kinda crazy at nai-stimulate ang emotions mo ng babae, pero tandaan mo, hindi yun healthy para sa ating mga lalaki. Dahil ang babae, she can be your distraction. Gets? Pwedeng hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo or ginagawa mo or hindi mo matapos yung mga bagay na tinatapos mo, it's because dinadala ka niya or hinihila ka niya doon sa lugar na gusto niya, which is yung emotions niya ang pinaiiral niya. The more na ang babae dinadala ka sa emotions niya or hinahata ka kung saan siya nafe-feel good dahil sa emotions niya, kung wala kang pagpipigil sa nararamdaman mo or kung lagi ka rin madadala ng emotions mo, walang mangyayari sa inyong dalawa ropa. Pwedeng lagi lang kayong mag-away or minsan syempre na andun yung saya. Pero hindi laging ganun ropa. Dahil may goal ka, tandaan mo, wala pa siya sa buhay mo, marami ka nang naiisip gawin para sa buhay mo, para sa sarili mo, at para sa future mo. Ngayon, kung ang babae na yan hindi ka bibigyan ng peace, then pwedeng hindi mo maabot yung mga bagay na pinapangarap mo, or pwedeng maging sagabal siya sa mga bagay na gusto mo. Maliwanag ba mga ropa? Kaya hindi totoo na gusto natin ng mga babae na binabaliw tayo. Actually, it's the other way around. Ang gusto ng babae, sila ang binabaliw. Di ba content natin yan? Bakit gusto ng mga babae na binabaliw sila? Diyan mo makikita na mataas ang atraksyon ng babae pag baliw na baliw sa'yo, ropa. Hindi yung ikaw yung baliw na baliw sa kanya. Kasi pag ikaw ang baliw na baliw sa kanya, end up, pwedeng mawala ng gana yan sa'yo. Kagaya nung sinabi niya buntis siya. Then eventually, hindi na rin sila nagpansinan, humingi lang siya ng pera. Yung ba yung magandang relationship, ropa? Yung ba yung gusto mong relationship, ropa? Of course not! Gusto mo yung babae na pagbibigyan mo ng provision at protection, yung meron namang kayang iambag sa buhay mo, hindi lang ang kanyang emosyon, di ba? Sayang naman yung oras mo kung lagi ka lang magpapadala sa emotions na binibigay niya. Gets? Ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid ng relationship nyo, wala nang iba pa. Dahil pag siya ang nag-lead ng relationship nyo, dahil pag siya ang hinayaan mo mag-lead ng relationship nyo, pwedeng kung saan kanya dalhin, kagaya ng sinasabi ko. Gets? Ang babae, alam naman natin, they are ruled by their emotions. Ngayon, kung gusto mo na siya ang magdala ng relationship nyo at siya yung sinasabi mong boss or tinatawag yung boss, then ihanda mo na ang sarili mo, ropa. Dahil ang emosyon ng mga babae, dadalhin ka kung saan-saan. Gets? Ayaw natin nang binabaliw tayo dahil hindi tayo nang gagaling sa emosyon natin, mga ropa. Uulitin ko, yung sinasabi niya ay para sa mga white knight lamang. Ayaw natin na binabaliw tayo dahil unang-una, ang gusto natin, peaceful life or peaceful relationship. Wala nang iba pa.
Dahil doon sa pagbibigay niya ng peace, mas binavalue natin yung relationship natin sa kanya. Hindi yung mga pag-iinarte niya, pagdadrama niya. Dahil doon mo makikita kung ang babae masarap talaga kasama na panghabang buhay. Kung ang babae kaya kang bigyan ng matiwasay or tahimik na relationship, Ropa. Nagigets ba mga Ropa? Ayaw mo na ang magulong relasyon. Ang gusto mo, tahimik na relasyon. Kaya nga hanggat maaari, kinikip mo yung girlfriend mo at walang nakakaalam kung sino ang girlfriend mo. Dahil walang pwedeng sumausaw na kahit na sino sa relationship na binibuild mo. Maliwanag? Kaya wag kayong flex ng flex sa girlfriend nyo. Wag kayong flex ng flex sa babaeng dinidiskartehan nyo. Mas maganda yung tahimik at lalong magugulat sila kung ikaw pa ang nagli-lead sa relationship nyo. Gets? Walang perfect girlfriend mga Ropa. Ikaw ang magke-create nun. Ikaw ang gagawa nun para masabi mo na kahit papano nasa tama kang direksyon o nasa tama kang relasyon, Ropa. Kaya uulitin ko, stop watching with this kind of content. Huwag kayong maniniwala kung ayaw nyo na ang oras nyo mabaliwala. Gets? Anong takeaway natin dito? Ang lalaki gusto ng peace, gusto na maayos na relationship. Okay? Hindi natin gusto na binabaliw tayo. Ang gusto natin sa babae, sweet, loving, may alam sa bahay. Gets? Hindi yung kagaya na sinasabi niya. Okay? So yun guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa.